Si Josh ito. Sa The Infographic Show ngayon, lahat ng serial killer na malaya pa. Numero 11. Nagsimula ito sa panaginip kung saan ibinunyag ng nawawalang kamag-anak ang kinaroroonan ng katawan niya, isang abandonadong quarry malapit sa squatter ng quarry, Nairobi. Nang hanapin ng pamilya ang quarry, nandoon nga siya kasama ang halos 100 o higit pa. Nakabilad sa madugong, tumpok ang kanilang mga ulo, braso at katawan. Nasa 18 hanggang 30 taong gulang silang lahat. Isa ang tanong ng mga tao ron, paano nangyari ito gayong mas mababa sa 300 at 30 talampakan lang ang layo ng istasyon ng pulis? Ngunit matapos ang 3 araw, may nahuli na ang pulis. Mahigit 2 taon nang nawawala ang mga biktima. Hindi malutas ng pulisya ang mga krimen, kaya nagprotesta ang mga residente at humingi ng sagot. Umami ng suspect agad. Inamin niyang pinatay ang 42 babae kabilang ang nawawala niyang asawa. Ang pangalan niya ay Collins Jumaisi Kalusya, 33 taong gulang na driver ng pampasaherong motorsiklo. Sinabi niya sa pulisya ang lahat pero sinabi sa abogado na pinahirapan siya ng mga ito. Pagkatapos, siya naman ang tumakas mula sa kulungan ng istasyon ng pulis kasama ang 12 iba pang lalaki. Pinutol nila ang bubong na may lambat at tumalon sa pader. Sinasabing nagbayad sila sa ilang mga pulis para magbulag-bulagan. At kung akala mong hindi nalalala pa ang kasong ito, marami ang naniniwala na si Kalusya ay hindi naman talaga ang totoong pumatay. Marami ang sinisi ang mga pulis. Naniniwala sila na tamad ang mga pulis na ilayo ang mga bangkay sa kanilang trabaho at matagal na silang may masamang reputasyon. Torture, iligal na aresto, pagdukot at mga death squad. Kung sino man ang pumat ay malaya pa rin na yon. Tinaguriang vampira o halimaw ng kware, siya ang pinakakilabot na serial killer sa Kenya. Ngayon, punta naman tayo sa bansang pwedeng maging palabas sa Netflix ang kwento ng serial killer. Numero 10. Noong Abril 8, 1992 isang lalaki ang pumasok sa Payless Shoe Source sa Indianapolis at binaril ang manager na si Robin Fuldauer, 26. Nagnakaw ang mamamatay tao ng wala pang $100 na parang simpleng pagnanakaw lang. Pero may iba pa. Pagkalipas ng 3 araw, isang lalaki ang pumasok sa La Braid de Elegance Bridal Shop sa Wichita bandang alas 6 ng gabi. Dapat sarado na ang tindahan pero nagpaiwan sila para sa isang customer na kukuha ng cummerbund. Pumasok ang lalaki at agad binaril ang 2 babaeng empleyado bago sila makapagsabing sarado na kami. Pagkatapos, dumating ang customer ng cummerbund. Inutusan siyang pumunta sa likod ng tindahan ng pumatay pero tumanggi siya at malamang iyon ang nagligtas sa buhay niya. Sa media, tinawag siyang mamamatay tao sa Interstate 70. Sa Interstate 70 siya nangangaso na mahigit 2,100 milya ang haba. Pagkalipas na 16 na araw, si Michael McCown, 40, ay maaaring napagkamalang babae marahil dahil sa kanyang ponytail. Habang nagtatrabaho siya sa likod ng counter ng tindahan ng kanyang ina, ang Sylvia Ceramics sa Terre Haute, Indiana, binaril siya ng isang armadong lalaki mula sa likod. Kinuha ng mamamatay ang pitaka niya at wala pang $50 na cash. Pero higit pa ito sa pera nang huhuli siya. 6 na araw matapos, sumunod si Nancy Kitzmiller, 24 na hindi sana nakaduty noon sa shoe store sa St. Charles, Missouri. Malas ang dumapo sa kanya nang pumasok ang mamamatay tao sa Interstate 70 sa tindahan at binaril siya sa likod ng ulo. Si Sarah Blessing, 37, ay pinatay 4 na araw matapos yon sa gift shop kung saan siya nagtatrabaho sa Rayton, Missouri. Pagkatapos dito ay tumigil siya at walang nakakaalam kung bakit. May iba pang pagpatay na halos pareho ang paraan ng pamamaril kaya posibleng hindi siya tumigil. Hindi lang ang mamamatay tao sa Interstate 70 ang gumagala sa highways ng Amerika. Numero 9. Mula Marso 1988 hanggang Abril 1989 at 89 na babae ang brutal na pinaslang sa loob at paligid ng New Bedford, Timog Silangang, Massachusetts. Naniniwala ang pulis na maaring iisang lalaki na kilala ngayon bilang mamamatay tao sa highway ng New Bedford ang may gawa nito. Malamang una niyang nakilala ang mga babae sa bayan pero itinatapon niya ang mga bangkay nila sa mga lugar tulad ng Dartmouth, Freetown, Westport at tabi ng Massachusetts route, 140. Unang biktima si Robin Bobby Lynn Rhodes, 29, nawala siya noong Abril 1988 at natagpuan ng bangkay niya ng police search dog halos 1 taon matapos. Hindi prostitute si Bobby pero karamihan sa ibang biktima ay ganon at matitinding gumagamit ng droga, tinatawag ng criminologist na less dead. Mga taong itinuturing na hindi mahalaga habang buhay at madalas na hindi pinapansin kapag namatay na, lalo na pagdating sa mga investigasyon. Tulad ni Rosiel Clifford Pirala, 28 na nawala noong Abril at natagpuang patay noong Disyembre sa mababaw na libingan malapit sa ATV truck. Binugbog siya hanggang mamatay. Isang lalaki na nagngangalang Kenneth Ponti ang inaresto pero hindi sapat ang ebidensya para mahatulan siya. Ang ex niya si Bobby pero hindi siya ang may sala. Inusisa ng pulisya ang huling lalaking nakitang kasama ni Rochelle, isang dating bilanggo.
Nalinis ang pangalan niya. Ngunit nalaman na naging kasintahan niya si Nancy Paiva, ang ikapitong biktima ng New Bedford Highway Killer. Huling nakita si Paiva na umalis ng bar noong Hulyo 7, 1988 matapos makipagtalo sa nobyo. Tulad ng iba, sinakal siya at itinapon sa tabi ng interstate. 195. May natuklasan ang mga detektib, pinoposisyon ng mamamatay tao ang mga bangkay bilang bahagi ng kanyang natatanging padron gaya ng paglalagay ng nakatihaya at nakaturo ang mga paa sa highway. Ganon natagpuan ng pulisya ang bangkay ni Deborah Medeiros, 29 anyos. Katulad ni Paiva, uminom siya, nag-away sa nobyo bago umalis at hindi na bumalik. Ang kumatay sa kanya ay ginamit ang sarili niyang bra para sakalin siya, eksaktong katulad ng pagpatay kay 25 anyos na Deborah Lynn McConnell noong halos parehong panahon. Hinubaran niya ang ilan, sinakal ang iba at posibleng inayos pa ang posisyon ng ilan. Malamang iisang tao lang ang gumawa nito, lalo't maliit lang ang New Bedford. Mahigit 100 at 1,000 lang ang populasyon dito. Maraming babae ang magkakakilala at nagtatrabaho sa parehong kalsada, bumibili ng heroin o cocaine sa isang tulak. Nang matagpuan ng pulisa ang bangkay ni Debra Greenlaw Dumelo, 35 na huling nakita noong Hulyo, 1,900 at 88 nakasabit ang kanyang damit sa mga sanga ng puno. Mas mahalaga, natuklasan ng mga investigador ang mga gamit ni Nancy Paiva sa kanya. Kailangan lang nilang malaman ang koneksyon. Isang tao na posibleng may kasaysayan ng karahasan at sakit sa pag-iisip na kilala ang lahat ng mga babae. Maraming mga suspect at ilan sa kanila ay malalakas na suspect. Ang pinakamalakas na suspect ay isang lalaking naggangalang Anthony De Gracia. Mayroon siyang kasaysayan ng matinding karahasan laban sa mga babae. Nakulong siya dahil sa mga insidenteng ito. Ngunit iginiit nila ng kanyang mga abogado na ito ay maling pag-uusig at pagkakakulong dahil umano sa kakulangan ng ebidensya. Siya ang pangunahing suspect sa mga pagpatay sa Bedford pero natagpuan siyang patay sa likod bahay ng magulang ng ex niya noong 1970 dahil sa labis na pag-inom ng tableta. Naniniwala ang pamilya niya na pinatay siya. Hindi napatunayan na siyang pumatay sa mga babaeng yon at kalaunan binawiri ng opisina ng piskal ang pagbanggit sa kanya bilang suspect. Sabi ng abogado ni De Gracia, nang pagtawag sa kanyang kaawa-awang inosenteng yumaong kliyente na suspect ay maling pasaring at maling paratang. Sa madaling sabi, malamang na hindi ganon kalakas ang ebidensya laban kay De Gracia. Bukas pa rin ang kaso ng New Bedford Highway Killer. Susunod na kaso, isa na namang mamamatay tao ng mga hindi ganong napapansin na biktima. Numero 8. Pebrero 2000, isang babae ang naglalakad kasama ang aso sa labas ng West Mesa, Albuquerque. Lumihis siya ng daan at napunta sa disyerto kung saan nakita niya ang isang butong nakausli sa lupa at hindi lang iyon ang nag-iisa. Nagukay ang mga investigador at natuklasan ng libingan ng 11 nawawalang babae. Malaki ang tsansang nawala silang lahat mula 2001 hanggang 2005. Mga prostitute, lahat Latina, maliban sa isa, si Celania Mimi Edwards, isang batang African-American na tumakas mula sa kanilang bahay sa Oklahoma. Si Michelle Valdez, 4 na buwang buntis, ay namatay at natagpuang kasamang labi ng kanyang sanggol. Serial killer ang may gawa, tinawag na The Bone Collector. 11 bangkay na natagpuan, ngunit marami pang kababaihang nawawala. Mula 2001 pangunahing suspect, ang 39 na taong gulang na si Lorenzo Montoya, isang empleyado ng lokal na printing company. Nabaril at napatay siya noong 2006 matapos niya makilala sa isang online chatroom ang 11 na taong gulang na si Sharika Hall. Pumayag siyang pumunta sa bahay nito, isang trailer na ilang milya lang ang layo mula sa kung saan matutuklasan ng libingan. Sinundan siya ng kanyang bugaw at nobyo, si Frederick Williams, 19 na taong gulang. Nang makita niyang bitbit ni Montoya ang bangkay ni Sharika palabas ng trailer, binaril niya si Montoya hanggang mamatay. Sabi ng pulisya, imposibleng si Sharika ang una niyang biktima. Brutal ang pagpatay, kaya hindi ito mukhang minsan lang nangyari. Sa trailer ni Montoya, natagpuan ng investigador ang homemade na video kung saan ginahasa niya ang isang babae. Siya ay tila walang malay o patay na. Sa sumunod na eksena, pader na lang ang makikita at maririnig ang tunog ng duct tape na hinihila. Hindi pa rin nakikilala ang biktima hanggang ngayon. May nakuha ang mga investigador na lead tungkol sa posibleng sindikato ng sex trafficking na natutunton pabalik sa El Salvador. Umiikot ito sa Timog at Kanlurang Estados Unidos, ngunit walang forensic na ebidensyang nagpapatunay na si Montoya ang pumatay sa ibang babae. Bukas pa rin ang kaso ng West Mesa Bone Collector. Interesado ka ba sa madidilim na bahagi ng isipan? I-like, share at subscribe para sa mas marami pang nakakakilabot na kaalamang hindi mo mahahanap kahit saan. Kung mahilig ka sa conspiracy theory, magugustuhan mo ito. Numero 7. Noong Disyembre 15, 2016, tinawagan ni Dakota James si Shelly.
Takot ang kanyang boses nang sabihing, "Hindi ko alam kung nasaan ako. Sobrang lamig. Tulungan mo ako. Nawawala ako." Nilapitan daw niya ang ilang pulis para humingi ng tulong pero hindi siya pinansin. Ginamit ni Shelly ang location app at nalaman niyang nasa south side ng Pittsburgh si Dakota galing sa Christmas party sa trabaho at napadpad sa kalsada. Halos 4 na oras siyang naglakad na parang wala sa sarili at di maalala kung paano napunta ron. Sobra ba ang party? O baka may nilagay sa inumin ni Dakota? 5 linggo matapos, nakita siya sa CCTV na lumalabas ng bar sa downtown Pittsburgh habang nagte-text. Tapos nawala na siya. Noong Marso 6, 2017 makalipas ang 40 araw natagpuan ng isang babaeng naglalakad ng aso si Dakota na namamaga at patay sa Ilog, Ohio, mga 10 milya mula sa huling nakita siya sa kamera. Sabi ng pulis, nalunod siya. Maaring tumatawid siya sa tulay at nahulog. Hindi naniwala ang mga magulang ni Dakota. Hindi agad nalalasing ang anak nila at isa siyang mahusay na atleta sa swim team ng unibersidad. Paano siya mahuhulog at malulunod sa ilog? Walang saysay yon. Hindi talaga, sabi ng ina niya. Dito na nagiging kakaiba ang lahat. Ayon sa ilang ulat, may GHB na droga sa kanyang katawan. Nag-hire ang mga magulang ni Dakota ng sarili nilang pathologist para tingnan ang autopsy report at sinabi nito sa kanila na walang nangyaring foul play. Napansin ng pathologist ang marka ng talis sa leeg ni Dakota at palatandaan sa mga daliri na tila tinangka niyang alisin ang lubid. Hindi ito opisyal na konklusyon. Independenteng autopsy ito mula sa pathologist na kinuha ng mga magulang. May iba pa, may gumamit ng PayPal account niya 2 araw matapos siyang mawala. May 11 simbolo ng smiley face na ipininta sa Roberto Clemente Bridge, ang tulay na posibleng nahulugan niya. 2 dating NYPD detective na tumutulong sa mga magulang na malaman ang katotohanan ay matagal nang magsisiyasat sa smiley face killer. Mga nawawalang kabataang lalaki, pawang mahilig sa sports at nag-aaral sa unibersidad sa rurok ng kanilang buhay. Nadiskubre ng mga detective na may hindi bababa sa 45 magkahawig na kaso ng pagkalunod sa kakaibang sitwasyon at may mga smiley face na iginuhit malapit sa lugar. 11 sa mga namatay na lalaking ito ay natagpuan sa 2 estado lamang, Minnesota at Wisconsin. Naniniwala ang mga detective na ang mga pumatay ay umatake sa iba't ibang bahagi ng US, kaya mahirap isa-isahin. Halimbawa si William Hurley na di umano'y nalunod sa Boston. Hindi naniwala ang kanyang mga magulang pero ayon sa pulisya, walang foul play. Nalaman ng mga magulang na nagtamo ng blunt force trauma sa ulo, eye socket at kaliwang binti ang anak. Natagpuan din ang GHB sa katawan nito at may smiley face na nakapinta malapit sa ilog. At kay Dakota, may isa pang bagay na hindi makatuwiran. Alam ng lahat sa kaso na imposibleng 40 araw na sa tubig ang kanyang katawan. Hindi ito mapapasinungalingan. Saan nga ba ito napunta? Ayon sa mga investigador, baka lampas 45 ang biktima ng smiley face. Naniniwala silang grupo, hindi lang isang tao ang may gawa nito. Naghahanap sila ng biktima, ibinabahagi online ang impormasyon. Bata, gwapo, atleta, may talento, minamanmanan nila ito. Matalino sila, sa dark web lang sila nag-uusap. Isang investigador ang nagsabing nakakagulat ang taas ng kasanayan nila. Bawat lungsod ay may 12 kataong grupo na may kanya-kanyang papel. Ang posibleng motibo, inggit. Ayon sa investigador, kadalasan ang pinakamagagaling na atleta ay mga lalaki mula sa mga may kayang pamilya. Maaari hinahabol na mahihirap ang mayayaman. Kung totoo nga, nandyan pa rin sila sa labas. Kung ang smiley face ay sopistikado, ang mamamatay tao naman na ito ay kabaligtaran. Numero 6. Si Larry Eugene McChristian, 64, ay abala sa kanyang araw sa Little Rock, Arkansas noong Agosto 24, 2020. Makalipas ang ilang oras, natagpuan siyang patay sa saksak sa isang tahimik na kalsada. Nakita sa CCTV ang suspect na lumalayo. Huminto siya, bumalik sa pinangyarihan ng krimen at muling sinaksak si McChristian. Halos eksaktong 1 buwan ang lumipas, may isang lalaking naglalakad papunta sa bahay ng kanyang kaibigan nang matagpuan niya ang bangkay ng 62 taong gulang na si Jeff Welch na nakasubsob sa beranda. Sinaksak si Welch sa leg, mukhang may lalaking pumapatay ng di kilalang tao. May isang taong nakakita ng malinaw sa kanya. Noong Abril 11, 2021 abala si Deborah Walker sa kanyang gawain sa isang suburb ng Little Rock nang biglang lapitan at saksakin siya ng isang estrangerong lalaki. Iniwan niya si Deborah sa kalsada na may 15 saksat at naliligo sa dugo. Nakasurvive siya at sinabi sa pulis na ang umatake ay isang batang payat na African-American na lalaki. Kinabukasan, ilang bloke lang ang layo, natagpuang patay si Marlon Anthony Franklin dahil sa saksak ng pinaniniwala ang parehong suspect na tinawag na Little Rock Slasher. Pareho ang paraan ng krimen at wala pang nasasampahan ng kaso. Pumunta naman tayo sa Russia kung saan may maniac na malaya pa rin. Numero 5. Noong Hulyo 14, 2005 natagpuan ng pulisya ang bangkay ng 19 anyos na si Svetlana Stepanova.
Iniwan ito sa abandonadong construction site sa Cherrypoviats. Makikilala ang mamamatay tao bilang Danilovsky Maniac. Lahat ng biktima niya, mga kabataang babae, ay inabuso at sinakal. 7 kumpirmadong kaso mula 2004 hanggang 2007 ang ginawa niya. Tulad ng ibang malalaking kaso ng pagpatay, nang-iwan din ng palatandaan ang mamamatay tao. Hindi pirma o DNA niya, kundi mga guhit na ginawa niya sa pader o bintana kung saan niya itinapon ang mga biktima. Hindi rin siya tahimik na nakatakas dahil may mga nakakita at nagbigay ng paglalarawan sa pulisya. Isang lalaki na maaring nasa huling bahagi ng 30 niya may taas na nasa pagitan ng 180 at 170 sentimetro matipuno at may maikling blonde o numinipis na buhok. Napansin siyang palihim na gumagala sa paligid ng paaralan at nakita ng mga bata habang gumuguhit ng malaswang larawan sa pader. Hindi alam kung saan siya pumunta pagkatapos. 7 pagpatay lang ang nakumpirma pero posibleng mas marami pa siyang napatay. Malamang nandyan pa rin siya, naghahanap ng mga kabataang babaeng maaari niyang duutin sa kalsada. At ngayon, para naman sa isang baliw na ibang klase. Pang-apat, noong Abril 1985 isang truck driver ang huminto para uminom sa Fukuyama, Hiroshima, Japan. Bibili na sana siya sa isang vending machine nang makita niya ang isang bote ng Oronamansi juice. Una, namula ang kanyang bibig, nagkaroon ng mga paltos at pagkatapos ay sumakit ang kanyang tiyan. Parang martilyo ang tibok ng puso niya sa dibdib. Nalito siya at hirap huminga. Sunod-sunod na pumalya ang puso, bato at atay niya hanggang tuluyang bumigay ang katawan. Inabot na 1 buwan bago siya namatay, pero iyon ay 1 buwan ng impyerno. Namatay siya dahil sa pagkalason sa paraquat, isang lason na matatagpuan sa buong Japan at ginagamit sa mga herbicide para pamatay ng damo. Noong taon na yon, mahigit 2,000 Hapones ang gumamit nito para magpakamatay, pero ngayon, ginagamit na rin ito sa pagpatay. Noong Setyembre, namatay ang mga sumunod na biktima, kabilang ang isang 44 anyos na lalaki. Natuwa siya nang makita ang 2-for-1 bill ng Oronamansi juice at agad ininom ang 2 bote dun din. Tulad ng nauna, masakit din ang kanyang pagkamatay matapos ang 6 na linggong paghihirap. May iba pa. Mga lalaki, babae at 17 anyos na dalaga ang biktima ng serial killer na kakaiba sa Japan. Hindi lahat ng nilason niya ay namatay. 35 ang malubhang nagkasakit at 12 ang namatay. Karamihan uminom ng Oronamansi pero may ilang uminom ng kontaminadong Coca-Cola. Hindi pinili ang mga biktima. Nagkataon lang na nasa maling lugar at oras sila. Pinayuan ng gobyerno ang mamamayan na suriin ang mga bote kung may palatandaan na napakialaman. Iniladay ang milyon-milyong sticker at babala sa 5,200,000 vending machine sa Japan. Pero pagtungtong ng Disyembre, tumigil na ang mamamatay tao. Walang nakakaalam kung bakit niya ginawa yon o kung may ilan sa mga pagpatay na ginaya lang. Maaring nabasa niya ang tungkol sa Tylenol murders sa USA noong 1982. Gaya ng kasong yon, posibleng nasa labas pa rin ang hapong mamamatay tao. Pero mas mahirap na ang pagpatay niya dahil sa tamper-proof na bote at CCTV. Ngayon, pupunta tayo sa Australia para sa isa sa pinakabaluktot na kasong maririnig mo. Pangatlo, madalas malas ang Adelaide sa mga mamamatay tao. Pero ang kasong ito, higit na brutal. Noong 1979, nawala si 16 na taong gulang na si Alan Arthur Barnes habang nag-hitchhike. Natagpuan ang katawan niya sa South Para Reservoir, hiladang silangan ng lungsod. Hindi ito ordinaryong pagpatay, sobrang baluktot, di mo aakalain. Si Barnes ay nadroga, pinahirapan at labis na pininsala ang katawan. Batay sa postmortem, namatay siya dahil sa labis na pagdurugo dulot ng malaking bagay na ipinasok sa katawan. Ngunit mas matindi pa ang susunod na mangyayari. Napatay si Neil Frederick Muir, isang 25 taong gulang na may kasaysayan ng droga 2 buwan matapos ang insidente. Binalatan siya ng mga pumatay. Tinanong ng Australian media kung karnisero o siruhano ang pumatay at tinawag siyang baliw na sexual na debyante. Tulad ni Barnes, ayon sa isang pagsusuring postmortem na iniulat ng Sydney Morning Herald, namatay si Muir dahil sa matinding pagdurugo matapos may ipinasok na malaking bagay sa kanya. Tinadtad ng mga pumatay ang katawan niya at itinapon sa supot ng basura. 2 pang bangkay ang sumunod, isa ay aksidenteng nasunog ng magsasaka. Ang isa pa, si Mark Andrew Langley, edad 18, ay pinatay noong 1982. Pinainom siya ng pampatulog at ayon sa Sydney Morning Herald na binanggit ang resulta ng postmortem examination, isang bahagi ng kanyang ibabang tiyan ay inahit, binuksan, tinahi ng padaskol at tinakpan ng benda. Hindi kayang sukatin ang sakit na naranasan nila. Ang sumunod na biktima, si Richard Dallas Kelvin, ay pinatay noong 1983 matapos panatiling buhay at painumin ng droga sa loob ng 5 linggo habang pinahirapan. Iniulat ng media sa Australia na ayon sa postmortem, namatay siya dahil sa labis na pagdurugo, malamang dulot ng ipinasok sa kanyang katawan.
Dahil pareho ang sugat, naniwala ang mga investigador na iisa lang ang pumatay. Dinukot si Kelvin sa kalsada sa gabi matapos marinig ng mga saksi ang kanyang sigaw. Ngunit wala pa ring matibay na lead ang pulisya hanggang ngayon. Anong klaseng tao ang gagawa ng ganitong karahasang krimen? Isa lang ba o marami? Naaresto at nahatulan si Bevan Spencer von Einem noong 1984 ngunit para lang sa isang pagpatay. Natagpuan ang trace evidence sa bahay niya na nag-ugnay kay Richard Kelvin. Tumanggi siyang magsalita tungkol sa posibleng kasabwat at walang ebidensya laban sa kanya sa ibang pagpatay. Hindi pa rin nalulutas ang mga kasong iyon. Pinaniniwala ang may grupo ng mga mamamatay tao at wala pa rin nahuhuli hanggang ngayon. Ayon sa mga detektibo sa Australia, posibleng 12 mamamatay tao na tinatawag na ang pamilya ang nangangaso ng kabataang lalaki para sa kanilang marahas na perbersyon. Isang kriminologo na nag-aral ng kaso sa loob ng maraming taon ay nagsabi sa ABC News Australia na tiyak na ang pamilya ay mga kagalang-galang at makapangyarihang miyembro ng komunidad. Noong 2025, patuloy ang alok ng pulisya ng hanggang 3 milyong Australian dollars para sa impormasyong magdudulot sa mga pag-aresto. Ngayon, isang kakaibang kasong nagdulot ng kalituhan sa pulis. Numero 2, ang mamamatay taong may kinalaman sa mga putol na binti. Noong Enero 2000, natuklasan ng pulisya ng Turkey ang isang binti lang hindi bangkay na itinapon sa basurahan sa Spice Bazaar sa Istanbul. Ayon sa forensics, ang binti ay mula sa babaeng 26 o 27 taong gulang. May taong pumutol ito nang may siruhikong katumpakan 3 araw bago ito makita. Ahit ang binti at bagong pedicure. Maya-maya may isa na namang natagpuan. Noong Mayo 19 ang kapitan ng bangkang nakadaong sa Eminönü, Istanbul ay nakarinig ng sunod-sunod na tunog na tud sa unahan ng bangka. Lumabas siya para tingnan at nakita ang isang binti sa tubig. Isang pasahero sa kanyang bangka ang nakakita ng isa pang binti sa kalapit na dalampasigan. Magkapareha ang mga ito. Pinaniniwala ang biktima ay nasa edad na 25 hanggang 30. Tinatayang 10 araw na siyang patay bago natagpuan ang mga binti na may mga kuko sa paa na pininturahan na madilim na pulang nail polish. 4 na binti sa loob lamang ng ilang buwan sa parehong lungsod. May kakaiba rito. Nang makakita uli ng binti ang mga pulis noong Disyembre, nakatiyak silang may serial killer na may fetish sa binti o paa. Natagpuan ito ng ilang nagulat na high school students. Inalagaan din ang binting ito. Ang may-ari, 22 hanggang 24 taong gulang ay namatay ilang araw bago makita ang kanyang binte. Ayon sa media ng Turkey, ika-4 o ika-5 binti na ito na natagpuan sa Istanbul. Nababala sila sa mga residente na posibleng may hinahanap pang iba ang mamamatay tao. Halos tiyak na serial killer ito. Ang taong pumutol ng mga binti ay sanay at maingat gamit ang matalim na kasangkapan. May 2 pang lalaking biktima pero ngayon nagmadali at di na naging maingat ang mamamatay tao. Pinutol niya ang mga ito mula tuhod gamit ang cleaver, hindi tulad ng pag-iingat niya sa mga babae na parang di niya iniisip ang itsura ng ginawa. Umatake ulit siya noong Marso 12, 2001 at natagpuan ng 2 binti na 165 talampakan ng pagitan pero magkaibang tao ang may-ari ng mga iyon. Ang isa ay sa isang babaeng 20 hanggang 22 ang edad at ang isa naman ay sa isang lalaking mga 25 hanggang 30 na nagpapatunay na iisa lang ang pumatay. Makinis ang hiwa sa babae, parang gawa ng eksperto, habang magaspang sa lalaki. Isa na naman itong bara-barang pagputol. Nakakatakot na ito para sa mga taga-Istanbul. Wala pang 2 linggo, may isa na namang nangyari. Ngayon, may pangalan na ang biktima, Yasmin Durga, 17 taong gulang. Ilang araw matapos matagpuan ang kanyang binti, may tumawag sa paaralan niya at sinabi sa receptionist, "Huwag ninyong hanapin ang batang yon, hindi ninyo siya matatagpuan." Sabi ng media, parang baliw ang tumawag. Huli nang natagpuan ang biktima sa Maltepe, isang baybaying lungsod sa Istanbul, malapit sa ibang mga binti. Ang lalaki ay tinatayang 30 hanggang kalagitnang 30 ang edad. Katulad ng ibang lalaking biktima, may alak din siya sa dugo at tinagarin ang binti niya sa tuhod. Pero bakit binti ang pinupuntirya? Malamang dahil madalas hindi nakikilala ang mga binti. Matalino at organisado ang mamamatay tao at alam din niya na mas nakakatakot ang mga putol na bahagi ng katawan kaysa bangkay lang. Layunin niyang manakot. Ang magulong pagputol niya sa mga lalaki at pag-iingat sa mga binti ng mga babae ay posibleng may sexual na dahilan. Kinamuhian niya ang mga lalaki, siguro dahil may kaugnayan sila sa mga babaeng gusto niya. Maaring naiinggit din siya sa mga lalaking pinatay niya. May teorya na pinutol niya ang maraming binti sa isang lugar, inilagay sa maleta, dinala-dala at itinapon sa ilang lugar. Pero bakit siya tumigil?
Walang nakakaalam. Maaring naaresto siya dahil sa ibang krimen o namatay na siya, o baka nandyan pa rin at naghihintay ng susunod na biktima. Ngayon, isang nakakakilabot na kaso na siguradong mangingilabot ka. Noong 2014, pumasok ang mga pulis sa lumang bahay sa gubat malapit sa Ibadan, ikatlong pinakamalaking lungsod sa Nigeria. Nakatali sa sulok ang 15 taong gutom, umuungol, halos mabaliw sa kawalang pag-asa, may dugo sa sahig at lahat sila'y malnourished. 8 pa ang natagpuang tila wala sa sarili at pag-alagala sa gubat, inilarawan sa media bilang buhay na kalansay. Ayon sa teorya, ang mga taong ito ay papahirapan at pagpuputol-putulin sa nakakatakot na mga ritual ng paghahandog ng tao. Palihim na ibinebenta ang bahagi ng katawan nila sa mga nagsasagawa ng itim na mahika. Hindi tiyak pero yun ang teorya dahil natagpuan sila sa libingan ng mga biktima ng pagpatay. 20 tao, karamihan ay pira-piraso at nasa iba't ibang antas ng pagkabulok ang mga katawan. Nagkalat ang mga buto, bungo at mga binti na may laman pa sa nakakagulat na tanawin na ikinabigla ng bansa. Ano ba talagang nangyayari? May ilang teorya. Nagulat ang balitang Nigerian sa posibleng pagkakasangkot ng mga opisyal ng gobyerno, baka pati mga politiko, matapos sabihin ng ilan sa mga nakaligtas na tugma sa deskripsyong iyon ang mga dumukot sa kanila, kaya nagkaroon ng kaguluhan. Nahanap ang mga bangkay dahil naghanap ang grupo ng mga driver ng motorsiklong taxi sa nawawalan nilang kaibigan at pamilya. Hindi tumulong ang lokal na pulisya. May kulto bang naghahandog ng tao? Patuloy pa rin ba itong nangangaso ngayon marahil sa buong Nigeria? Bukas pa rin ang mga tanong na ito habang naghihintay ng sagot ang publiko. Madilim at baluktot ang isipan ng serial killer, ngunit porsigido ang mga otoridad tukuyin ang dahilan ng kanilang pagpatay. Panuring kung paano mag-isip ang serial killer ayon sa FBI profiler para malaman ang sikolohiya sa likod ng krimen. O i-click na lang ang video na ito para tuklasin ang iba pang madidilim na katotohanan.